ang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Idinipensa po ni Defense Secretary Lorenzana ito pong desisyon na ibasura yung pong kasunduan ng DND at ng University of the Philippines. Pero may mga mambabatas po na nananawagan, mga kaibigan, na irekonsidera o bawiin yung pong pasya ng pamahalaan na i-terminate o ibasura na yan pong kasunduan na yan. At si Enrile po may pahayag na hindi napalathala ngayon sa mga pahayagan o sa mga news. Wala tayong nabasang in-upload dito sa mga website ng mga news anong tawag mo riyan? Mga pahayagan, mga himpilan na merong website. Wala ho doon yung paliwanag ni Enrile tungkol dyan sa kasunduan na yan, na yan po ay tinutukoy na nangyari sa kanyang panahon nung siya ang Defense Secretary pa ng DND sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. At meron din pong panawagan si Vice President Leni Robredo patungkol po naman sa ginanap na 75th anniversary ng Liberal Party. Nananawagan siya ng pagsasama-sama, mga kaibigan, pagkakaisa. Ito yung sinasabi natin dapat ganito ang politika. Hindi katulad niyang ginawa sa University of the Philippines na pagbasura sa kasunduan, yan divisive yan Ang nakapagtataka rito, ang laging pinag-iinitan mga kapwa Pilipino. Pero ang kasalukuyang administrasyon ni minsan sa lahat ng mga kinalaban nito, wala tayong narinig minsan na alternatibong solusyon. Kaya makikita ninyo, puro pananakot ang nangyayari, mga kaibigan Katulad niyan isang uri na ng pananakot yan Bueno, mga kaibigan, yan po ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. At ito pa nga po pala itong Olongapo Police Chief at iba pang mga miyembro nung isang tanggapan ng pulisya sa Olongapo, mga kaibigan, nasibak sa pwesto. Yung iba'y nakasuhan dahil po sa shabu. Bali ba, ito'y sa pabrika ng shabu nahuli itong mga pulis na ito. Ito nga ho, mga kaibigan, si Defense Secretary Delfin Lorenzana ay sinasabing idinipensa raw yung kanyang hakbang ng kanyang tanggapan na unilaterally ay i-terminate ibasura na yung isang matagal ng kasunduan ng DND sa University of the Philippines dahil ito raw ay nagiging ligtas na santuaryo para sa mga kalaban daw ng Estado. Yun ang dahilan kung bakit tinerminate yung pong kasunduan na yon. Ito ay 1989 agreement, itong kasunduang ito, mga kaibigan, na inaatasan ang mga ang mga nasa law enforcement, pati na ang Armed Forces of the Philippines,
na bago sila magsasagawa ng operation sa campus ng UP, sa mga campus ng UP, ay kinakailangan na bigyan ng kortesiya yung universidad, para nang sa ganon, mga kaibigan, bago sila magsagawa ng kanilang operation, o i-inform muna nila yung pong mga opisyal ng University of the Philippines. Ang sabi ho dito ni Lorenzana, yun daw kasing kasunduan na yan ay naging obsolete na o hindi na pinakikinabangan. The times and circumstances have changed dahil sa panahon na bago na. Mula nang ang kasunduan ay malagdaan noong 1989, 3 years after the martial law ended. Mali-mali ang detalye yata dito, mga kaibigan 1989 ba natapos ang martial law? Hindi naman mga kaibigan Tingnan niyo ang mga lapses dito sa mga sinasabi ng nasa gobyerno, mali-mali 1989, ang nakaupong Pangulo noon, si Presidente Corazon Aquino, mga kaibigan, na nagsimulang maluklok sa pwesto noong pong 1986, kasunod ng EDSA People Power. Hindi ho ba? So ito ay hindi po 3 years after martial law. Ang martial law lifted na earlier kung di ako nagkakamali, early 80s na-lift ang martial law, mga kaibigan. Ang sabi nitong si Defense Secretary Lorenzana, yan daw kasing UP, naging breeding ground ng intransigent individuals and groups whose extremist beliefs have ito daw UP parang diyan na nagiging nagiging pabrika ng mga ng mga grupo at ng mga individual na merong extreme na paniniwala. Alam nyo, nasa batas yan na ang sino man hindi mo pwedeng kuwanin yan, isuppress o ano man ang gagawin mo dyan, ikulong mo yan o kaya i-persecute mo dahil sa kanyang paniwala, mga kaibigan. Para daw labanan ng gobyerno. Depende yun, di ba? Kasi sinasabi nila, ito UP, dyan nagmumula yung mga MPA, mga ganyan. Marami pang eskwela kasalanan nung ibang estudyante, hindi ba? Hindi ba unfair yun na kung merong mga sumasama sa anumang mga kilusan, mga kaibigan, na kalaban ng pamahalaan. Yan dyan orientation yan, hindi naman yan yung armadong paglaban sa pamahalaan di ba? Kasi ang ipinagbabawal, yung pong armadong pakikibaka, hindi ho ba, mga kaibigan? Pero yan, pinapayagan na yan, maging yung communist ideology, pinayagan yan sa saligang batas na sinumpaan nitong mga kumandidato at nakaupo ngayon sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Kung ikaw sa simula't simula hindi ka pala naniniwala sa saligang batas, bakit ka lumahok doon sa ang umiiral na eleksyon nasasaad sa isang saligang batas na hindi mo pinaniniwalaan. Hindi ba?
Hindi ka pala naniniwala dyan eh. Oh, bakit diyan ka sumali, di ba? Tapos nanumpa ka pa dyan, nung manalo ka. Oh, mga kaibigan. Ngayon, ito, wag na natin pahabain ito, mga kaibigan. Babasahin natin itong pahayag ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile, na naging Defense Secretary rin siya. Kasi dati na siyang Defense Secretary. Panahon ni dating Pangulong Marcos bago ideklara ang martial law. Diba? Siya ang National Defense Secretary. So nakita ninyo, 1986, yung kasunduan na binabanggit nitong kasalukuyang parang walang pag-aaral na ginagawa mga kaibigan Bago nagsisipagsalitaan gumagawa ng marahas na hakbang, ni yung pecha, hindi nila alam kung sino nakaupo. Nilalagyan nila ng pamagatyo na nakapangalan kay Enrile yung kasunduan. Soto Enrile. Ewan ko kung yung Soto dating dating opisyal ng University of the Philippines, siguro, di ba? Hindi ka apelyido ni Tito Soto, isa lang ang tinun Ito, dalawa Titi, di ba si Soto, di ba? Itong nasa Senado, Titi, S-O-T-T-O, di ba? Ngayon, 1986, 1989 itong kasunduan Kaya, sa kanyang Facebook account, nabasa natin, nag-post si Enrile. Ito ang sabi niya. Kaninang umaga ito ang sabi niya, just a few minutes ago, ilang minuto lang ang nakalilipas, a certain Virma o BBC News, isa raw nagpakilalang Virma ang pangalan ng British Broadcasting Corporation News, ang humihingi ng komento ng kanyang opinyon kaugnay sa pagkakansila ng kasunduan ng UP nitong si Secretary Delpin Lorenzana ng Department of National Defense. Ngayon, ang sabi ni Enrile, tinanong niya raw, babae yata ito, Virma, tinanong niya raw, what that so-called UP Accord was all about. Ano ba niya yan? Tungkol ba saan yang UP Accord na yan? Tungkol ba saan yan? Sabi nung babae na taga BBC News, it was an agreement of the Department of National Defense with the University of the Philippines during his time. Sa panahon daw niya, na bilang siya noon ay Secretary of National Defense. So, ang sagot niya raw, I know nothing about that so-called UP Accord. Wala ako anyang anumang nalalaman dyan sa kung ano man yung UP Accord na yan. Sabi niya, as far as I am concerned, that so-called UP Accord, sa abot daw ng kanyang kaalaman na yung UP Accord na yan is a total fabrication. Fabricated daw yan. Mga kaibigan, invento lang daw yan. I never entered into any kind of agreement. Wala niya akong anumang natatandaan na pumasok sa kasunduan sa ang Department of National Defense sa University of the Philippines nung aking panahon bilang kalihim ng National Defense. If, sabi niya, indeed,
there was such an agreement. Kung anya, talagang meron kasunduan, ganyang kasunduan, it is totally void and of no effect. Yan anya'y walang bisa. As far as I was concerned, I had nothing to do with it. Kasi nga po mga kaibigan tinutukoy na ito raw kasunduang ito, si Enrile ang naganap ito sa panahon na si Enrile ang Defense Secretary. Hindi ba kayo, ano ba kayo, bobo na ba kayo talaga o talagang tamad kayo? Ano ba yan? Defense Secretary to si Lorenzana, dapat alam niya kung sino-sino ang kanyang mga predecessor. Di ba? Kung sino yung mga pinalitan mo dyan at kung anong panahon. Matanda na yan si Lorenzana Dapat alam niya yan Naging armed forces pa siya. There was a time siguro sa kanyang karir bilang military. Naging boss niya si Enrile. Di ba? Dahil matagal sa serbisyo sa National Defense naging maikli lang ang termo ni Enrile noon sa panahon na ni Mrs. Cory Aquino sapagkat maraming issue na nangyari sa panahon sa maikli niyang termino sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Mga kaibigan, napakaraming naging issue laban sa kanya. Mga kaibigan, kasi nga, nung una, tuwan-tuwa sila, di ba? Sa niya, people power anya hero yan hero. Mga kaibigan, yung pala, bandang uli, na-realize nila, Herodes pala ito. Hindi pala ito hero. Hinduropot pala. Siguro, yun ang nila. Iniisip nila, bakit? Yun na nga yung sinasabi natin na yung edge sa People Power 1, aksidente lang yun. Dahil yun ay nagsimula sa kudeta, sa plano na mapatalsik si dating Pangulong Marcos ng ilang mga nasa military, yung mga junior officers, na later on ang lumutang na leader daw ito si Gringo Hunasan, di ba? Mga kaibigan, dahil dun sa grupo nila na halos lahat ng nag-participate ay mga nagmula sa Reform the Armed Forces Movement. Pero nung maupo na, wala nangyari reforma Pinalitan lang yung pangalan Tinawag yun dati na New Armed Forces of the Philippines. Yan ang nun Naging pangalan yan mga kaibigan. Dahil siya nagkaroon ng mga sa ilalim ni Mrs. Aquino, nagkaroon din ng mga kudeta-kudeta. At ang pinagsususpechahan dahil karamihan sa mga nagparticipate ay nagpaparticipate sa kudeta labang kay Mrs. Aquino, mga kasamahan nitong si dating Colonel Gringo Hunasan, dating Colonel Senator na ngayon nasa DOST, di ba? Kalihim ng DOST. Si Hunasan, AD camp yan ni Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Mga kaibigan, yan ang kanyang katiwala, di ba? Ayudante niya yan, si Colonel Gringo Hunasan, identified na bata ni ni Secretary Juan Ponce Enrile. Kaya yun po, siguro, alam nyo naman, at saka doon sa cabinet ni Mrs. Cory Aquino, talagang meron mga napwestong komunista pero na napwesto na naging kawatista Mas grabe,
Ganun pala yun eh. Yung komunista, pag naging napwesto sa gobyerno, nagiging kawatista. Mga kaibigan. Oh, marami yan. Sandali, inuubo tayo eh. Bumalik na naman yung ubo dahil sa gumrabi na naman yung sipon natin. Mga kaibigan, tayo'y nagpa-check up nga kanina at meron pa tayong ilang check up na gagawin. Kaya kagabi, hindi tayo nakapagprograma dahil maaga ang ating appointment sa doktor. Bueno, yun nga ho, pagpatuloy natin. Alam nyo, ang lumilitaw ngayon dito sa mga pinaggagawa nito, yan, si Secretary Lorenzana. Suportado naman siya ni Presidente Digong nyo Di ba? Ngayon, sa atin lang, itong administrasyong ito, wala tayong nakitang alternatibo Mga kaibigan, na ginawa sila. Kung meron tayong problema sa ganyan, ang solusyon ba dyan yan? Hindi solusyon yan. Gagamitin sa pananakot yan Sipin mo, magdadadampot ka ron, pwede nyo nang gawin yan. Pwede mo nang pagdadamputin yung mga estudyante riyan, o mga teacher dyan, mga professor dyan. Di ba? Pagka, masama bang magkaroon ng ibang paniwala? Mga kaibigan? Ang masama kung yung paniwala nila, gagamitin nila laban sa bansa at sa mamamayan. Di ba? O kaya paglaban sa pamahalaan. Di ba? Pero yung mga pagbo-voice out ng mga concern, yan guaranteed pa rin yan ng ating saligang batas Di ba yan nga sinasabi natin na nung panahon ni dating Presidente Cory Aquino, tayo'y kasama sa nagrarally laban sa kanya. Nung mapatalsik si Marcos. Samantalang nung si Marcos na nakaupo, binabanat-banatan ko pa si Marcos Ito para nabanggit ko na ito minsan. Pero sa mga hindi nakakaalam, alam niyo ba na sumama pa ang loob ng tatay ko sa akin? Dahil sa ginagawa kong pagbatikos nung kay Marcos. Bakit? Kasi siya ang kinakausap ng marami siyang kakilala na mga government official. Sa panahon ni Marcos, sinusumbong ako dahil batang-bata pa tayo nun yung anak mo, Mars, sabi sa tatay ko yung pala nagmo-monitor sila. Nakikinig pala talaga sila. Ganito ang tawag kay Marcos Binabanatan si Presidente. Siyempre, napapahiya yung tatay ko. Kinukumpronta ako. Mga kaibigan. Napapahiya siya dun sa mga kaibigan niya na mga opisyal sa administrasyon ni Marcos. Pero, nung nawala si Marcos, yun, siguro itatanong nyo, bakit nung nawala si Marcos, sinasabi mo na ikaw ay sumasama sa rally ng mga loyalist? Ito yun Hindi ko matanggap Ang alin, mapatalsik si Marcos? Hindi ho. Hindi ho yun. Ang hindi ko matanggap, yung pamamaraan ng ginawang pagpapatalsik kay Marcos. Mga kaibigan, di ba? Hindi ko matanggap that time kasi bata pa tayo, mga kaibigan. Tsaka parang pagsira sa rule of law, ang tingin ko, nung ako'y bata pa. Siyempre, hindi pa tayo sapat na noon, wala pa tayong sapat na karunungan, di ba? Na natatamo. Kaya sumama ang loob natin, hindi ba? Kaya nagsasasama tayo noon sa rally. Tapos, ito nga sinasabi ko sa inyo na itong hakbang nilang ito dahil sa kung ang tinutukoy nilang paglaban sa pamahalaan, yung paggamit mo ng iyong karapatan ng paghahayag ng iyong saloobin, walang masama doon. Kasi yan,
kasama yan ginagarantiyahan karapatan ng mamamayan. Ha? Kung tawagin freedom of speech, mga kaibigan. At yan ang dahilan kung bakit noon sa kabila ng ating pagbatikos noon sa paggawa ng saligang batas sa ilalim ni dating Pangulong Cory Aquino, nabago ang paniwala natin nung una, kinokontra natin. Pero sa bandang huli, napasang-ayon tayo dahil lamang doon sa probisyon na yon na gumagarantya sa kalayaan ng pamamahayag at pagsasalita. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, si Mrs. Cory Aquino kahit ganon, maraming issue. Alam nyo ano issue sa kay Cory noon? Hindi decisive. Parang itong gobyernong ito, hindi naman decisive ito eh. Yung matagal, umaksyon. Mabagal, umaksyon. Hindi magandang katangian yun ng isang leader. Pero, ang maganda na nangyari sa panahon ni Cory, sabihin na natin, nagkaroon ng mga magnanakaw sa gobyerno ni Cory. Saan bang gobyerno hindi nagkaroon ng magnanakaw? At tayo mga Pilipino, sanay na sa mga magnanakaw sa gobyerno. Katunayan marami sa atin bumoboto pa ng magnanakaw Paulit-ulit pa, di ba? Hindi lang isang beses kung bumoto tayo ng magnanakaw Paulit-ulit pa nga At ang masama, sinasamba pa nung iba yung mga magnanakaw. Ayan, di ba? Sanay na tayo dyan Alam nyo, magtapatan tayo Yan pagnanakaw, mukhang mahihirapan na silang lutasin dahil una, ayaw nilang lutasin. Dahil gusto nila magnakaw. Di ba? Alam nyo, ang Pilipino papayag Magnakaw ka? Okay sa mga Pilipino yan Pero ang hinahanap ng mga Pilipino, yung kapalit ng ginagawa mong pagnanakaw. Meron ka bang naiambag? Meron ka bang dyan ba sa pag-upo mo? May katumbas ba yung pagnanakaw mo? Ginagawa mo na lang yan para sa sarili mo Yung pwestong yan, ginagamit mo na lang para sa sarili mo. Yan ang masama. Kung paminsan-minsan nangungupit ka, kumikik ba ka sa mga kontrata, mapagpapasensyahan pa yan Kasi matagal nang nangyayari yan At sa ating mga pagbatikos, sa ating mga pagtutol, sa pagnanakaw sa gobyerno, wala namang nangyayari. At ang masama nga, sa administrasyon ngayon, grabe! Lahat na ay kasabwat. Wala nang gustong humabol sa mga magnanakaw. At ang gusto ng mga nasa ginawang bantay sa pamahalaan laban sa pagnanakaw, ombudsman, sandigang bayan, ang gusto pa nila, pumarte sa ninakaw. Gusto nila maraming magnanakaw. Para pag nagkakaso, magkakapera sila. Mapapartihan sila ng mga ninakaw sa gobyerno. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, ito sabi naman ng isang mambabatas, ito si Muntinlupa City Congressman Rufy Biason. Ang sabi niya, dapat daw i-reconsider yung termination ng 1989 agreement na pinagbabawalan ng mga military at police presence
sa loob ng University of the Philippines campuses without prior notice. Ayon kay Biason, mga kaibigan, siya po ay Vice Chairperson ng House Committee on National Defense and Security. Ang sabi niya, ang DND dapat pumasok sa halipa, pumasok sa pakikipag-usap. O yun, isang paraan yun na sinasabi nating alternative. Imbes na takutin mo, ano gusto mo niyong gawin sa mga kabataan? Mga kaibigan, dahil ba na impluwensyahan sila, na doktrinahan sila ng mga ganyang ideolohiya wala na silang, hindi na sila dapat bigyan ng pagkakataon. But sino sa inyo? Baka kayong mga politiko kayong mga nasa military. Yung mga anak ninyo di ba? Kasama rin sa ganyan Ito lang kami nung araw. Ako maliit pa nung ideklara yung martial law di ba? Ang mga ko noon first year high school yata. Siyempre, yung first year high school, bata pa rin yun di ba? Tumatambay-tambay pa rin ako dun sa diyan sa Baklaran, dun sa Looban, dun sa Bagong Ilog. Ay, mga kaklase natin doon, mga kaibigan natin doon, nagkukwentuhan, di ba? Kwentuhan, mga bata. Isang beses, martial law may dumaang jeep. Jeep na, tatandaan nyo ba yung palabas sa television nung araw, nung maliit ako, yung Combat, at saka yung Rat Patrol, mga kaibigan, sila, Rick Jason, at saka si Vic Moro, yung Combat. Yun, doon ko nakikita yung jeep na merong machine gun, di ba? Yun, dumaan sa, namin, huminto sa tabi namin, nagkukwentuhan kami. Mga bata. Tinatanong kami, siyempre, nakita lang mga bata, kami tinanong, may nahanap silang tao. Mga mga aktivista, nahanap nila. Alam ba ninyo yung hinahanap nila mga tao? Siyempre, natakot kami, hindi kami nagsasalita. Pero yung hinahanap nilang tao, kilala namin. Kaya ba't kami magtuturo dyan, di ba? Mga kakilala rin namin yan. Alam ba ninyo yung tinatanong nila sa amin na mga hinahanap nilang aktivista? Anak ng opisyal ng Air Force Armed Forces isa lang yun Isa lang yun sa sinasabi nating opisyal sa Armed Forces na merong anak na yung aktivista. Mga kaibigan. Bali ba noon martial law yun ngayon ba martial law ba? Hindi justified yung ginagawa nyo. Di ba? Walang justification yan. Mga kaibigan, ginagawa nila yon dahil martial law. At saka, gaano karami dito ang mga may kabilang sa miyembro ng kanilang pamilya ang sangkot sa ganyan. Di ba? Kasi nga sila nakapagpapaaral sa UP, di ba? Mga kaibigan. Gaano karami yan? Hindi naman masama yun Dumadaan naman ang kabata. Lahat naman ng eskwela, meron yan Nasa sa tao yun Di ba? Lalo na kung merong ganitong alternatibo. Hindi yung dadahasin mo yung kapwa mong mamamayan. Yung sarili mong mamamayan. Sayang ang pinapag-aral sa inyo ng gobyerno. Di ba? Baliwala lahat yan. Wala naman pala kayo natutunan Kaya nga kayo pinag-aral Di ba? Para harapin ninyo yung mga ganyang klase ng problema. Hindi dapat ang lipulin mo yung sarili mong mamamayan. Yung pwesto ninyo, huwag niyong gamitin sa sarili niyong mamamayan, laban sa sariling mamamayan. Mawawala ng kinabukasan ng bansang ito. Katulad niya ng sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.
Yun ang talaga dahil sila ang papalit Di ba? Kaya kailangan may programa. O katulad dito sa sinasabi ni Congressman Rupi Biason ng Muntinlupa. Dapat pumasok anya ang DND sa halip na ganyan ang ginagawa nyo, makipag-dialogue kayo sa liderato ng University of the Philippines, sa community, na magkaroon kayo ng mga terms, ng mga kondisyon. Paano ninyo makikipagtulungan sila na ma-counter yung recruitment na ginagawa na sinasabi nila na yung mga kabataan sumama sa armadong pakikibaka. Di ba? Dapat merong ganon. I-save mo yung mga bata, hindi mo sinesave Tinutulak mo na magtago di mamumundok nga yan. Tinutulak nyo Kaya kung dumami yan, hindi na kasalanan ng MPA, kasalanan nyo na Kayo nagiging pabrika ng MPA Kayo ang recruiter na tunay Kayo pinaka-effective na recruiter Di ba? Dapat may programang ganyan. Makipag-dialogue kayo. Di ba? Makipag-usap. Yun ang wala na dito ngayon Kinakita nyo kasi bakit? Yung kinukwento natin sa inyo, mga forum-forum nung araw. Ito kahit martial law, may mga forum. Allow dyan sa gobyerno ni Marcos, martial law. Sipi mo, di ba, may mga copy yan sa Maynila pa, di ba? Ngayon, ang sinasabi natin, kasi yan dialogue, yung tunay na mga forum. Ang nakasama kasi, later on, itong mga forum kinalakal Ginawang one-sided forum Diba kinukwento ko sa inyo yung copy yan sa Maynila nung araw. Balintik dyan. Mga kaibigan. Nag-guess dyan, mga opposition. O kaya doon sila nagdidebate, pro and con. Ganon din yung UN Workers Club nung araw. Sabi ko nga sa inyo, kasi ang mga dumadalo sa forum nung araw, sila nagbabayad nung kinakain nila. Ngayon, yung forum pinai-sponsor sa PAGCOR, sa PCSO, ba't siya mag-iimbita ngayon ng ron? Ng pupuna sa gobyerno. Hindi mo na mapapakinggan kung ano yung mga dapat ipuna sa gobyerno. Paano mo malalaman na may katwiran yung pagpuna o wala? Naging katayan ng katotohanan. Imbes na doon sa forum lumabas yung katotohanan, ginawang katayan Hinanap buhay kinalakal Ito mga magagaling sa media. Medyang may bayad. Mga kaibigan. Yan ang masama. Pinasok na mga scoundrel ng mga tulisan. Masyadong mga enterprising. Sumobra. Ginagawang one-sided yung mga forum. Masama yun. Diba? Tandaan ninyo, kapag ka ang forum sponsored ng government agency, huwag ka na pumunta. Magsasayang ka lang ng panahon mo. Yung mga nagpupunta ron, makikikain lang ng libre. Para ka si Linggoy Alcuaz. Ang taba-taba na, kain pa ng kain ng libre. Mga kaibigan, kaya nagiging obese Kakakain ng libre. Masama rin yan Makapag-almusal ka lang ng libre. Kakatayin niyo na yung katotohanan. Tapos meron pa, may bayad yun Alam ba ninyo? Binabayaran sila ng PAGCOR, ng PCSO. Nagpo-forum-foruman. Kunya-kunyari ang forum. Wala yan dati. Mga kaibigan, matitino pa tao nun. Mga late 70s, hanggang sa panahon ni early years ng administration ni
Mrs. Cory Aquino, may matitino pang forum. Pero nung bago na matapos ang administration ni Cory Aquino, wala na. Pasama na ng pasama ang mga forum. Ang dami na nagtayo ng kapihan, kanya-kanyang kapihan. Mga kaibigan, pakakanin ka ng libre para huwag kang tumutol. Di ba may kinukwento ko sa inyo, may isang forum. Nung nag-umpisa tayong bumalik muli nun sa media, mga kaibigan, dumadalo tayo sa forum para makasagap tayo ng mga bagong balita na, siyempre, matagal ka nawala, hindi mo na alam yung mga importanteng issue na dapat pag-usapan. So, ang umpisa, nagdadalo tayo sa mga forum. Walang iya na nagagalit sa akin yung mga may forum Akala ko kasi talagang forum. Yung pala katayan ng katotohanan. Hindi ka pala pwede magtanong na kuha ng totoo. Halimbawa, sa isang forum nun naging panauhin nila yung administrator ng POEA, ang apelyido, Baldos. Panahon nito ni Gloriang Macapal Arroyo, presidente. Kung ano bulahan ng tinatanong doon about POEA. Mas interesado ko sa katotohanan sapagkat ako, matagal akong, nagtataguyod sa interes at kapakanan ng mga working entertainers Katunayan, naging presidente ako ng Association of Filipino Entertainers noon. Kung yung mga nasa entertainment industry no sa overseas naging naging isa tayo sa miyembro ng advisory council ng gobyerno noon. Kami yung nagpo-formulate ng mga policies na dapat ipatupad ng gobyerno para sa mga entertainer na nagpupunta sa ibang bansa. Na nung bandang uli, binaboy. Ang dami yumaman doon, nagpayaman doon, mga kaibigan. Yun yung umpisa. Yung panahon ni Mrs. Aquino, kahit ako nagrarally sa laban sa kanya noon, meron akong organisasyon, Association of Filipino Entertainers. Panahon pa ni Marcos yan. At sa panahon ni Marcos, alam yun ni Cablas kaya maganda lang kay Cablas Ople, kahit binabanatan mo siya, pag nasa labas na kayo, iba na yung usapan. Magkaibigan na kayo. Sa issue lang kayo magkalaban, mga kaibigan. Alam niyo na yun. Binabanatan namin sila dyan. Yung OWA, hindi pa OWA yan, binabanatan na natin yan. Mga kaibigan, tinanong ko doon sa isang forum na yun yung Baldos. Sabi ko, ano yan Panahon ni Gloria, anong taon yan? Gura mga 2004 o 2005. Yung Baldos na yun na nakaupo sa POEA. Naging panahon sa forum. At nagtanong tayo. Ang sabi ko, hindi ho ba yung POEA at saka yung OWA? Nasasaad ho sa batas sa Migrant Workers Act of 1995. 2000, 2005 yung forum ayon sa Migrant Workers Act of 1995, nasasaad ho na abolish na yan yung POEA at saka yung OWA. Bubuwagin na yan. Dapat buwag na nung mga panahon na yon na nagtatanong tayo. Nataranta yung mga tao ron Biglang nawindang yung yung si Baldos totoo yung sinasabi ko Yung Migrant Workers Act of 1995 mga kaibigan pinasa yun sa panahon ni dating Presidente Ramos. Nabasa ko yun mga kaibigan, yung pala nung nandun na tayo sa isang istasyon nung 98, ganyan 2008, diniscuss natin muli yan. Napakinggan ni Attorney Alam Pagya.
Nagulat siya. Hindi niya alam na wala siyang kaalam-alam doon sa sinasabi natin. Pero nag-research siya nung mapakinggan niya sa atin. At doon niya natuklasan na pinalitan pala yung batas na yan 2 beses. Minaniobra nila. Kaya ang sabi sa akin ni Atty. Alan Pagya, huwag mong bibitiwan yung kasong yan na sinasabi mo. Ni-research ko anya. Walang nakakaalam yan. Sabi niya ganon. Hindi ho, ang totoo, maraming nakakaalam. Pero walang nagsasalita. Kaya kayong mga OFW, naaawa ako sa inyo. Hindi nyo alam yung isyong yun. Hindi nyo alam. Wala kayong kamalay-malay kung paano minagic yung batas. At binago nila ng lihim na dapat sana kung magkakaroon ng babaguhin nila ang batas, dapat ay kinonsulta nila ang mga OFW. Paano? Yung mga leader sa OFW organization, pinagkakapirahan lang kayo niloloko lang kayo ng mga lider-lideran nyo. Kaya walang kumibo dyan. Mga kaibigan. Yun ang ano nun Bakit yan yung mga sinasabi niya ni Congressman Biaso na dapat makipag-dialogue kayo. Forum yan mga kaibigan Di ba? Magpaliwanagan kayo. Hindi sila makaharap. Bakit? Ang umiingganyo dyan sa mga napapaniwala sa mga ganyang ideology. Kasi titirahin ka nila dyan sa corruption sa kahirapan ng taong bayan, sa kaapihan, sa injustice. Kaya, madaling paniwalaan dahil nangyayari sa realidad ng buhay, mga kaibigan. Hindi nila ma-counter. Paano nila i-counter? Kadalasan ang salarin mga otoridad. Ang salarin sa pagnanakaw, mga nasa gobyerno. Pagka yun ang naalis nila o napatunayan nila na talagang masusugpo. Ay, kita mo, wala nang naniniwala sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Puro kalokohan Galit sa corruption. Pero pag corruption ng China, hindi sila galit. Mga kaibigan, di ba? Pag corruption involving Chinese interest, hindi sila Sipin mo yung bakuna, wala raw corruption. Liwaliwanag nga, bakit may non-disclosure sa agreement? Samantalang buong mundo sinasabi presyo. Di ba? Katulad na Indonesia, nabili ng Indonesia, asan ang ron? Confidentiality nun. Anong dahilan? Anong justification? Hindi tayo, anong hindi ka bibigyan? Pag dinisclose mo, hindi ka bibigyan? Hindi naman ikaw ang nag-disclose Ang nag-disclose yung meron Kayong wala, tayo pa lang ang wala Di ba Indonesia nagsimula na? Nagtuturok na sila nung China at ang presyo 650. Paano malalaman dito kung hindi dinisclose? Di ba? Bakit kayo lang may ganyan? Tapos walang corruption? Anong baka attempted corruption, meron. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tanungin ninyo, anong transaksyon ang pinasok ng gobyernong ito sa ilalim ng administrasyong ito? Lahat na lang hindi dinidisclose Kaya nadudulas
Oh, di ba sabi ni Roque doon sa Pogo, yung Pogo, laki ng binibigay na pera niya kay Presidente Digong eh. Nadulas eh. Oh, pahamak eh. Mga kaibigan eh. Sabihin niyo sa akin, anong transaksyon meron dito sa gobyerno? Nitong administrasyon ngayon ha, ang pinasok nito na walang corruption. Aber, mga kaibigan, sabihin niyo sa akin, kung di nabuko yan, di ba 3,000 ang overpricing niyang bakunang yan? Tapos, ginagamit nila ngayon, panlito. Gusto nyo niya eh. Bibili ko kayo ng Pfizer. Patuturukan ko kayo ng Pfizer. Kasi raw, na-discover dun sa ibang mga bansa, may mga namatay. Matapos, maturukan ng Pfizer. Hindi mo naman ginajustify yung corruption eh. Gusto mong palitawin na mapanganib yung Pfizer. Hindi yun ang issue rito. Ang issue rito, bakit kayo mamimili ng mas mataas ang halaga? Bakit hindi ninyo bigyan ng option yung publiko na bayaang sila ang makapamili ng bakuna kung gusto nilang magpabakuna? Bakit kasi meron kayong special na kwan na tawag mo diyan? Favoritism. Di ba? Bakit yung China ang pinagpipilitan ninyo? Kung meron pag-aaral na yung Pfizer, bahala yung publiko kung gusto niya nun. Di ba? Kaya nga sabi ko nung isang beses o 2 beses, bayaan mo yung tao pumili. Lahat yan, gawin mong available dito sa Pilipinas. Di ba? Total, pera ng taong bayan ni pambibili dyan eh. Di ba, ang sinasabi nga nung marami yung mga local government officials, kumuha sila ng mas mura sa AstraZeneca, hindi Pfizer. At saka merong mga side effects. Lahat naman yan eh. Kaya naman yung mga tao, dumami ngayon ang ayaw magpabakuna. Hindi lamang dito. Natatakot na sila ngayon. Marami. Ang daming katanungan dyan na hindi masagot eh. Ito lang, simple ha. Di ba may variant ngayon? Yung variant ng COVID. Ibang variety na to. Bago. Ito hindi nila sinasabi. Diyan ba sa bakuna na yan na available ngayon? Kahit anong bakuna yan. Specifically, yung paborito ninyong China. Yan bang bakuna na yan eh? Hindi na rin siya maawa ng variant na COVID. Pangalawa, hindi ba nag-lockdown ngayon sa China? Bakit? Dumami COVID. Mga kaibigan, sa China. Di ba halos lahat ng tao ron na bakunahan na nila? Kasi nga sila may bakuna. Ano ibig sabihin? Yan ang mga tanong. Ibig mo sabihin magpapabakuna ka tapos pwede ka pala ulit magkaroon kahit nabakunahan ka na pala. Dito lang sa protocol pag nabakunahan ka na ba pwede ka nang pumunta kahit saan. Pwede ka na mag-abroad. Hindi rin pagka ba nakabakunahan ka na hindi ka na magpe-face mask. At hindi ka na magpe-face shield. Hindi ka na, exempted ka na sa protocol. Kasi may bakuna ka na hindi rin. Ang daming hindi. Sabi nga ng mga musikero, pagka kami ba nabakunahan, mabubuksan na ba yung mga bar para makatugtog na kami, makapaghanap buhay na kami? Puro wala
Puro pinag-aaralan niya paano natin maiisahan ang gobyerno ha? Paano natin masasandok yung pera ng taong bayan Oh. Kahit pa sabihin mo 700, less than 700 daw. Natatawa tayo dito kay Galvez Nakakaharap ka pa niyan sa pamilya mo. Maalata ka na niyan. Kakahiya yan. Di ba? Yung mga pinagsasabi mo. Sinabi mo ng less than 700, ayaw mo pa sabihin yung eksakto. Gusto mo pa manghula. Ba't mas gusto nyo yun? Hinuhulaan. Ha? Ano yan? Pinoy henyo? Mga kaibigan? Sus Mariose po. Sinabi mo na nga less than 700 ngayon. Ayaw mo pa sabihin yung tunay. Tapos si BFF naman, si Rockway. Ha? Mga kaibigan, kalbo na ulo, kalbo pa utak. Ha? Pilo ka na yung buhok, pilo ka pa, pati utak. Mga kaibigan, isipin mo, presyong BFF. Kung less than 700 lang yan, di hindi presyong BFF yan. Sana kung 650 yan, ginawa nilang 500, yun, presyong BFF yun. Ang laki ng tinawad mo, di ba? Nagkamali nga tayo Meron ako sinasabi, kung yung AstraZeneca yun, $4 lang pala yun ang efficacy rate yata nun is between 60 to 90. Mga kaibigan. Pero ganun pa man, hindi nga natin dapat ipinaliliwanag kung wala naman pag-aaral na ginagawa dito Ang pag-aaral dito, paano tayong kukupit? Paano tayong magpapading? Paano tayo mag-overpricing? Natawa naman ako kay Lacson. Ang sabi ni Lacson, Kwan, ang laki raw ng nagawa ng Senado. Bago ninyo tinanong sa Senado kung magkano yung bakuna, dito pala sa programa natin, tinanong ko na Di ba? Ilang araw pa bago nyo tinanong dyan Sinabi na natin dito Di ba? Ang tanong kako, di ba? Ang issue, magkano? Di naglabasan, di ba? Hindi kasi binabanggit Puro usapan Tapos aagawin na naman ninyo yung karangalan. Kung karangalan ang kailangan ninyo, di dapat sa amin yan. Dito nag-umpisa yan magkano Hindi naman sa inyo Di ba? Tsaka, kung may pala yan, may katumbas pala yan Ang laki ng kinikita ninyo. Bilang mga senador na mambabatas, sweldo ninyo. Ang katumbas lang pala yung sasabihin natin. Di dapat magkaroon din kami ng pera. Di ba? Swelduhan din kami. Nauna kami magsabi sa inyo niyan nang magkano Hindi naman kayo pinagmulan Publiko Di ba? Publiko tayo Sa publiko nang galing, hindi sa inyo. Tapos nasa inyo yung sweldo. Yun na nga kaming, hindi accomplishment yan. Trabaho nyo yan. Wala na nga kayong ginagawang batas Di ba? Kasama sa tungkulin ninyo, mag-usisa. Ha? Mga kaibigan, mag-urirat. Gawin ninyo, trabaho ninyo, at huwag kayong umanap ng papuri. Huwag din ninyong purihin yung sarili nyo dahil nakakahiya yan. Tapusin natin itong kay Rupi Biason the sudden and unilateral termination of the Soto and Riley agreement may have an opposite outcome of its stated objective to reach out to the youth
and see their armed forces and police as protectors worthy of trust, not fear. O, yun na nga. Tulad ng binabanggit natin. Dapat, umisip kayo ng programa, di ba? Hindi nyo naman kaaway yan eh. Bakit nyo ba gusto ituring na kaaway ninyo yung mga kabataan na nagsisipag-aral? Eh, dyan din kayo galing. Di ba? Oh, yung sabihin, walang katarantaduhan kayong ginawa, di ba? Oh, nung kayo nagsisipag-aral. Oh, sabi, yung bigla ang ganyan, magkaroon ng kabaliktarang resulta yan. Katulad ng sinasabi natin, kayo imbes na yung mga taong yan mag-isip, gagawin yan, magtatago na yan, di ba? Mapipilitan niya na mamundok, di ba? Sumama na, mga kaibigan. Bakit? Winawanted nyo Gusto nyo ninyong i-wanted Ba't gusto nyo ninyong dumami kaaway? Tapos ang kaaway nyo, mga kabataang Pilipino. Hindi nyo naman kaaway yan. Di ba? Katulad nung panawagan ngayon ni Vice President Leni Robredo, mga kaibigan, hindi ho ba? Ano panawagan ni Vice President Leni Robredo sa kanyang mensahe dun sa 75th anniversary ng Liberal Party? Tuloy lang. Mga kaibigan. Ano ibig sabihin? Na kung sa English, ang katumbas daw nito ay perseverance or keep going. Kumbaga tuloy lang ang buhay. Di ba? Ang sabi niya, both meanings should guide LP members to continue standing up for what they believe in, despite threats and attacks, and to tirelessly hear stories and welcome more people into the fold. Tuloy lang. Ibig sabihin, persist. Tuloy lang sa paninindigan, tuloy lang sa pagpapalawak ng saklaw ng malasakit, huwag panghihinaan ng loob. The attacks might continue, the threats might become even more formidable, but we must find the strength in the fact that our every effort takes us a step closer to our vision. Gustong-gusto ko rin yung pangalawang ibig sabihin ng tuloy lang. Ibig sabihin, halika, pasok kayo. Kasi po, ang politics is addition. Ito isang kinabuisit ko rito sa mga dedede. Ito mga Dutertanings. Mga DDS daw. Yung mga idede, ipepe, Nung umpisa di ba maraming, hindi pa natin alam Nung umpisa nakaupo itong mga to. Hindi pa natin alam na mga troll pala yan. Di ba? Nakiki-comment pa nga tayo ng banat At ako, nagpo-post, binabatikos ko yung mga sumasama sa kanila, umpisa pa lang ng upuan sa gobyerno, yung mga nauuna, yung mga kumalaban sa kanila, mga nagsalita ng masasama sa kanila. Halimbawa, si Erap, ano sabi diyan kay Digong nyo? Pandabaw ka lang. Wala kang modo, ganon. Di ba? Tinawag ni Erap yan na bastos sa babae. Si Digong nyo. Di nag-comment tayo ron. Akalain ninyo, nagsulputan yung mga troll, binabanatan ako. Troll nga yun kasi hindi nila alam O iniiwasan nilang malaman, baka nga sindikato silang troll, ang instruction sa kanila,
Itong mga ito, wala Ano yan? Kalaban lahat yan. O, tinuturing ka nilang kalaban. Masama umpisa pa lang Yung mismong mga kasamahan nila, itinaboy nila Katulad ko, biktima nila ako. Di ba? Doon pa lang sa mga ganong comment. O, pinuwera ka pa O, mga kaibigan kakalabanin ka pa. Hinduropot nyo. Sa inyo na yan, kaya tawag ko ngayon dyan, digong nyo, di ba? Ba't ako makikiatin dyan? Di ba? Sa inyo na yan, ibulsan nyo kung gusto nyo. Kung kasya sa bulsa nyo. Di ba? Ito si Vice President Leni Robredo, ibang klaseng tao. Ito, sa tagal natin sa media. Marami na tayong natulungan sa ating programa na natutulungan natin sila sa pamamaraan ng pagpapaliwanag natin sa kanilang mga ginagawa bilang mga public officials. Isa dyan, natulungan natin, Mayor Lim. Si Mayor Lim, hindi ka makakalimutan yan. Pagka Pasko, may matatanggap ka dyan kahit na anong regalo, mga kaibigan. Bagay na hinangaan ko. Di ba, kamakailan, pinasalamatan natin si Vice President Leni Robredo. Sino ba tayo? Di ba? Hamak lang itong programa natin sa isang maliit na himpilan. Ang ikinagagalak natin, isang malaking karangalan para sa atin na tayo mapadala niya ng pamasko. Di ba? Hindi ho yung laman hindi ho yung value yung value, makakain lahat yun Pero yung naalala ka, di ba? Nakasama ka ron ba? May importansya pala tayo dyan. Bagay na hindi nagawa ng marami sa mga natulungan natin, mga kaibigan. Kaya ako na nagsasabi, huwag kayo basta maniniwala sa mga taong yan. Kami na nga na merong pinuhunan Di ba? Kami na yung merong itinaya. Hindi nila napakitaan ng ganong kabutihan. Ewan ko kung anong tinatanaw ni Vice President Leni Robredo para masama tayo sa mga naalala niya. Di ba? Na mapadala ng pamasko. Mahalaga ho yun sa amin. Di ba? Lalo na doon sa mga taong natulo. Kaya ako wala na ang pakialam sa mga hinduropot na yan Mga kaibigan baliwala rin yan sa akin Di ba? Tataya ka dyan para Yan ang gusto kong maintindihan ng bawat botante. Baliwala yung boto nyo. Pag nakaupo na yan, wala na yan. Kokonti ang taong ganyan, kamukha ni Vice President Robredo, ni Mayor Alfredo Lim, kokonti yan. Karamihan ho yan. Kita mo, ito na lang yung mga working entertainers, walang tumulong dyan. Samantalang may kakayahang tumulong Di ba, yabang-yabang ni Willie Revillame? Namimigay ng kung ano-ano, pera ni Villar, di ba? Bahay na ni Villar, pinamimigay. Pero naalala niya bang tulungan yung mga hanay na pinanggalingan niya? Nung wala pa siya ni pamasahe, wala siya minsan. Di niya naalala, di ba? Pero lintik kung magpasikat sa tao, di ba? Paano? Hindi totoo Merong ulterior motive Yung lamang pinamimigay niya, di naman kanya yun Di ba? At saka may binabalak. Merong kapalit yun. Taga nyo sa bato, tatakbo yan
itong susunod na eleksyon. Si Manny Pacquiao, mahilig inaantay ko, akala ko, yung ginawa natin may susunod eh. Nag-set lang tayo ng halimbawa. Baka kako makita ito, mapansin. Wala eh. Mga kaibigan eh. Si Pacquiao, hilig niya sa mga mga musician, di ba? Oh. Pero nung kailangan sila, kung sino-sino mga pinagbibigyan niya na, yung mga walang numero, sila Amay Bisaya, 20 mil eh. Isang punta lang sa opisina eh. Eh, jinx pa yun ha. Malas pa yun. Gusto ko ikampanya niya si Pacquiao eh. Si Amay. Pagdating ng eleksyon, sana dyan mapasama si Amay. Sigurado talo na si Pacquiao. Si Ka Percy Lapid, Lapid Fire.